Rising Tiger, yan na ngayon ang bansag ng World Bank sa Pilipinas. Ang dati kasing sick man of Asia, gumaganda na raw ang ekonomiya. Sa kabila nito ay giniit ng World Bank na kailangan pa rin tutukan ng gobyerno ang kakulangan at kalidad ng trabaho sa bansa. Saksi si Cara David. Mahigit 20 taon ng construction worker si Buboy Salvador, pero ngayon lang daw siya nagkaroon ng sunod-sunod na proyekto. Hindi raw niya malilimutan ang panahong nabakante siya sa trabaho tulad noong 2009, kung kailan hanggang 6 na buwan siyang wala ni isang proyekto. Dati ma'am, pag nawalan ka, wala. Hahanap ka talaga. Minsan, miski naghahanap ka, wala ka talaga makita. Hindi ka tulad ngayon, kumbaga naghahanap sa'yo, amo na eh. Budget, kumbaga ma'am, kumakain ka ng baboy, medyo tuyo muna pag wala. Pero ngayon, medyo pag may di mamanti-manti ka ang uso mo, di ba? Parang ganun eh. Sabi ng mga eksperto, talaga raw may construction boom sa Pilipinas ngayon, epekto ng lumalago umano nating ekonomiya. Sa nakaraang taon nga, pumalo sa 6.6% ang GDP o ang kabuuang kita mula sa mga produkto at serbisyong likha sa loob ng bansa. Badsag nga sa atin ng World Bank, the rising economic tiger. Is no longer the sick man of East Asia, but the rising tiger. I think it's true that the country is looking better than it has in a long time. There are many things going in our favor. But the foundation of all this is good governance. It has really taken root, this idea of the president na daang matuwid, and kung walang corrupt, walang mahirap. Siguro by the end of this president's term, we can declare, yes, we've made it. By 2015, By 2015, you think we can be a tiger economy? Pero mismong World Bank na rin ang nagsabi, para ganap na maramdaman ang lahat ng gumagandang ekonomiya, mahalagang makapaglikha ng mas marami at mas maayos na trabaho. Kailangan din daw tulungan ng private sector lalo na sa agrikultura at turismo. Una nang ipinunto ng think tank na Ibon Foundation na dumami pa umano ang mga walang trabaho o di kaya yung mga underemployed nitong 2012. Ang kabuang bilang nila nasa halos 12 milyon. Ayon sa mga negosyante, makakatulong daw sa pagdaragdag ng trabaho sa sektor ng agrikultura at turismo ang pagpapatayo ng mga kalsada at iba pang infrastruktura. Tourism and agriculture are the two sectors that people think will really create a lot of jobs. But to push those sectors, ang kailangan naman dyan is more aggressive infrastructure spending. Improving our airports all over the country, our airports and our seaports. I think that's number one, infrastructure, because our beautiful spots are there, but they are not easily accessible. Dapat din daw hikayatin ng mga kabataan na kumuha ng engineering at science and technology courses na magiging in-demand daw kalaunan. Kailangan din daw patatagin pa ang BPO sector na nakikita nilang major growth sector. Pero sa huling suma, ang tunay na sukatan ng malagong ekonomiya ay kung nararamdaman ito ng lahat, mayaman man o mahirap. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.